Ito pala yung ating mga dumalaga. Yan, dalawa na lang sila mga kabagis. Oh. Ito, tulog ang isa. Hello. Malaki na oh. Tayo, tayo. Tayo ka. Tayo. Kamusta man? Yes mga kabagis, welcome back to my channel. Panibagong video tayo, update, mga sagot sa mga katanungan. And by the way, thank you so much sa mga dumalo at nakapag sumali sa ating live streaming kagabi. Thank you so much. And mga kabagis, kung kayo man ay aking mga silent supporters, mga viewers na hindi pa nakasubscribe dyan sa ating channel, make sure to subscribe mga kabagis. I-click nyo na yan, yung pulang dyan, button, and then you click also the notification bell para updated ka every time na may upload tayong kagaya nito. Alright, going back to the idea na maraming mga questions sa kailangan kong sagutin din. Unang-una kasi, aside sa magbigay ko ng update, paano check, paano natin i-verify yung magandang gawing inahin, no? Kung ano ba yan, pasado ba yan sa standard ng mga matagal lang nag-aalaga ng mga inahin, kung maganda ba yung inahin na yan or maganda ba yung dumalaga na yan na magdala ng kanyang mga anak. So i-check natin yan maya maya at also update natin sa ating mga manok. But mayroon lang akong katanungan na gusto sagutin mga kabagos. Itong tinatanong nila kung ang pag-alaga ba ng baboy ay mahirap, ano ba yung ideal na number of heads na alagaan natin. Yun, sinagot ko na yan na kailangan lang is nandyan ka na personal na mag-alaga sa mga baboy mo. Kasi kung hindi naman ikaw yung mag-alaga mga kabagis, ang yung gawin mo, i-test the water, i-test mo yung mag-aalaga kung talagang magaling ba. Bigyan mo muna ng isa, dalawa, no, na baboy, and then kung magaling naman, gawin mong 5 hanggang 10. Huwag yung isang bultuhan, isang bagsakan na 10, 15, 20 tapos hindi ikaw yung mag-aalaga. I hope clear tayo dyan. And yun nga, sinagot ko na rin yung yung pagbigay ng vitamins ng mga baboy. Ang mga vitamins kasi is design lang yan mga kabagis for supplement para iwas sakit, maganang kumain. Technically wala namang ganyang klaseng mga ini-inject yung mga sinaunang tao nag-aalaga ng mga baboy. Ngayon lang yan dumating yung kanyang mga supplement na yan. So dinidesign ang vitamins mga kabagis to make sure na maganang kumain yung mga alaga natin, and also walang mga sakit, iwas sakit sila kasi masigla, malusog. So kung after mong nabigyan nung una, or di ba before natin kunin yan, binibigyan na yan ng mga may-ari, tapos pagdating mo sa kamay mo 10 to 15 kilos, bigyan mo rin ng vitamins, purgahin mo. Then after that, kung wala nang mga sakit, wala namang problema sa pagkain, magana naman din, regular na lang tayong magpurga every month. Yun na lang ginagawa ko mga kapagis. Hindi na ako nabibigay ng vitamins monthly or weekly. So kung magana naman at walang sakit naman yung ating mga inalagaan. So ito na nga, update ko sa inyo mga kapagis yung aking mga manok at saka yung ating dalawang dumalaga na yung tinitingnan natin para bakit sila yung napili natin sa dinaming mga babaeng fattenings or fatteners na kasabayan nila. Bakit ito yung dalawa na lang naiwan at napili kong sana maging maganda ang kalabasan, mga anak nila, at ginagawa nating mga inahin. Tingnan natin mga kabagis. Just keep on watching. Pala yung ating RIR mga kabagis, pinakawalan ko para sumigla. Kailangan nilang makawala sa kanilang kulungan paminsan-minsan para sumigla. Malaki na. Yung ganyan kalaki, kaka 2 months lang, yung ganyan kalaki. Tapos may mga tinatanong ako, yung pair daw dyan is 1,000 yung babae, lalaki yung ibenta mo, ganyan kalaki. 1,500 bawat isa. Mahal na pala, no? 2 months, kaka 2 months lang.
Kaya pala maraming yumaman sa RIR pag-aalaga ng Rhode Island Red ng mga manok. Ayan sila. Yung iba takot pang lumabas. Tik 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 tik. Prrr, tik tik tik. Prrr. Krrr. Ito pala yung ating mga dumalaga. Yan, dalawa na lang sila mga kabagis. Oh. Ito, tulog ang isa. Hello. Malaki na oh. Tayo, tayo. Tayo ka. Tayo. Kumusta man? Yan mga kabagis yung ating mga dumalaga. Pina-check ko na ito sa mga magaling magtingin ng klase ng inahin yan. Okay naman daw. Unang-unang tinitingnan yung ating suso. Yan dapat litaw. Kung mga nagtatanong dyan regarding sa magandang klase ng gawing inahin. Yan. Kahit large white man na klase, durok or pitrin, landrace, mga kabagis, kung gawin mong inahin yan, F1, ang pinaka unang tingnan is dapat litaw yung suso ng mga baboy. Yung una. Ito yung litaw din to kabagis. So, suso niya. Tapos pangalawang tingnan yung haba ng katawan. Pasok naman daw to sila. Okay naman daw. Haba naman daw yung mga katawan. Then pangatlo, yung tenga. Dapat daw para marami ang gatas. Ito yung litaw yung lumilitaw yung ano dyan, ugat. Lumilitaw, malaking ugat. Yung tinitingnan mga kabagis. Of course yung lahi nila. Ayan sila. Excited na tayo dyan. Uhaw ka? Mahaba yung katawan. Tama yung tangkad. Yun pala, isa yung tangkad nila. Dapat yung maganda yung tayo. Maganda yung tayo daw kabagis. So, so pasok naman to sila. Okay naman daw. Yun talaga yun, yung suso dapat litaw, yung tangkad, yung haba, yung tenga, maugat-ugat ba, lumilitaw ba. Yun lang naman yung sinabi niya na okay. So kayo, kung gusto kayong mag-alaga ng inahin, hindi nyo pinasubukan, gusto nyo akong sabayan mga kabagis sa pag-alaga, ito yung mga ito, may lahi na itong large white daw. Combination na ng large white ito at durok itong ating ginagawang inahin. So ano to, combination na may lahi na siyang durok at saka large white, at ito din durok at large white daw yan.
which is okay din naman gawing inahin kasi ang purpose ko naman is fattener. Yung mga anak nito, gawin natin mga fattening mga kabagis. Soon kapag magkaroon tayo ng blessing na okay lahat yung mga anak. Crossing my fingers, no? Ito, ready na rin ito. Ang gagawin ko dito na space mga kabagis, itong malaki. Dito yung mga biik nila. So, ito, tanggalin yung kalahati dyan. Bali, dyan maglabas-pasok yung mga biik. Dyan makatakbo-takbo yung biik sa malaking lugar nila. So, hindi sila hindi sila congested doon sa loob ng mga anak na. Okay? So, yun lang mga kabagis.